Kamusta mga kapatid at maligayang pagdating muli sa ilaw sa landas ng buhay. Habang tinatapos ko ang pag-aaral ko sa Genesis 18, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa Panginoon? Noong una ko itong nabasa, inakala kong simpleng tanong lang ito ng Diyos kay Sarah. Pero habang mas nakikilala ko ang Diyos, napagtanto kong hindi lang pala ito tanong para kina Abraham at Sarah. Tanong din ito para sa akin at naniniwala akong tanong din ito para sa iyo. Kapag dumating ang problema sa buhay, madalas ang una nating nakikita ay ang laki ng sitwasyon. Nakikita natin ang laki ng utang, ang bigat ng karamdaman, ang sakit ng pagkakanulo, ang pangarap na tila palayo ng palayo. At minsan, sa sobrang tagal nating naghihintay, nagsisimula na tayong maniwala na baka hindi na talaga mangyayari. Pero iyon mismo ang gustong baguhin ng Diyos. Sa halip na tingnan natin ang laki ng problema, gusto niyang tingnan natin ang laki ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung tutuusin, marami sa atin ang may mga Sarah moments. Mga sandaling napapangiti na lang tayo dahil parang imposible na ang hinihingi nating himala. Baka matagal ka nang nananalangin para maayos ang pamilya mo. Baka ilang taon ka nang naghihintay na makabayad sa lahat ng utang mo. Baka matagal ka nang humihiling na gumaling ang isang mahal sa buhay. O baka matagal ka nang nagdarasal na magkaroon ng pagkakataong makauwi sa Pilipinas at makasama ang pamilya mo. Lalo na kung isa kang OFW. Alam ko ang pakiramdam ng malayo sa mga taong mahal mo. Gigising ka para magtrabaho, ngingiti ka sa mga tao, patuloy kang lalaban. Pero may mga gabing tahimik kang umiiyak at nagtatanong sa Diyos, Lord, hanggang kailan pa? Kung ikaw ang taong iyon, gusto kong ipaalala sa iyo ang sinabi ng Diyos kay Sarah. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa Panginoon? Hindi sinabi ng Diyos na magiging madali ang lahat. Hindi rin niya sinabing wala nang problema. Pero ipinakita niya na walang sitwasyong lampas sa kanyang kapangyarihan. Sa sarili nating lakas, maraming bagay ang imposible, pero sa Diyos, ang imposible ay maaaring maging patotoo ng kanyang katapatan. May mga pagkakataon din sa buhay ko na akala ko wala nang pag-asa. Akala ko huli na ang lahat. Pero habang lumilipas ang panahon, nakita kong hindi pala nahuhuli ang Diyos. May sarili siyang oras, may sarili siyang paraan. At kapag dumating ang tamang panahon, doon mo mauunawaan kung bakit pinaghintay ka niya. Ngunit mayroon pa akong isang napakahalagang aral na natutunan mula sa Genesis 18 na lalong nagpatibay ng pananampalataya ko. At yun ang ibabahagi natin sa susunod na bahagi. Kaya samahan mo akong muli sa part 2 dahil naniniwala akong ang mensaheng iyon ang maaaring eksaktong kailangan mong marinig ngayon. Pagpalain ka nawa ng Diyos.